lumuhod ka sa harap ng larawan ni Isabel bilang paggalang. Natigilan si Alessandra. Nasa gitna siya ng reception, hawak ang baso ng champagne na halos hindi pa niya nagagalaw. Nakasuot ng puting bestida na pinili niya ng buong puso. Simple, elegant, hindi masyadong magarbo dahil alam niyang hindi siya kabilang sa mundong ito. Pero sa sandaling yon, pakiramdam niya may nagbago sa paligid. Ang mga ngiti ng mga bisita ay tila nagyelo, ang tugtog ng banda ay tila lumayo, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya at kay Doña Beatriz na nakatayo sa harap ng malaking portrait ni Isabel, ang unang asawa ni Gabriel. "Pasensya na po, Doña Beatriz," mahinahong sabi ni Alessandra, hawak-hawak ang palda ng kanyang bestida. "Hindi ko po alam na may ganitong tradisyon ang pamilya ninyo." "Hindi ito tradisyon, anak," nakangiting sabi ni Doña Beatriz, ngunit ang ngiting yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ito ay pagkilala. Si Isabel ang unang babae sa buhay ng anak ko, at bilang bagong asawa, nararapat lamang nakilalanin mo siya. 15 beses kang luluhod, isa para sa bawat buwan ng kanilang pagsasama." 15 beses. Naramdaman ni Alessandra ang pagkipot ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Nakayuko ang ulo, hindi ito nakikipagtagpo sa kanyang mga mata. Ang lalaking kakakasal niya kanina lamang. Ang lalaking nangako sa harap ng Diyos at ng kanilang mga pamilya na mamahalin at igagalang siya. Tahimik lamang. Walang imik, parang estatwa. "Dun sa harap ng larawan ni Isabel," patuloy ni Doña Beatriz, itinuro ang malaking portrait na nakasabit sa itaas ng head table. "Luhod ka, at hihilingin ko sa mga bisita na manahimik birang paggalang sa sandaling ito." Naramdaman ni Alessandra ang init ng kanyang mga pisngi. Hindi ito paggalang. Ito ay pagpapahiya. Alam niya yon, kahit hindi niya kayang ipaliwanag kung paano. Sa 15 taon ng pagiging guro, natutunan niyang kilalanin ang pagkakaiba ng disiplina at pang-aabuso. At ito, ang ritual na ito na pinipilit siyang lumuhod sa harap ng larawan ng babaeng nauna sa kanya, ay hindi disiplina. "Ma," mahinang sabi ni Gabriel, ngunit hindi ito nangahas na tumingin sa kanyang ina. "Baka naman..." "Manahimik ka, Gabriel," putol ni Doña Beatriz. Ang boses ay matamis ngunit may bakal. "Alam mo ang kahalagahan ng ritual na ito. Ang bagong asawa ay dapat matutong rumespeto sa mga nauna sa kanya. Kung hindi niya kayang gawin ito ngayon, paano pa kaya siya sa hinaharap?" Nilingon ni Alessandra ang mga bisita. Nakita niya ang mga tita ng pamilya Villanueva na nakikibuan. Ang mga negosyanteng kaibigan ni Gabriel na tila hindi komportable, at ang mga kamag-anak ng nasa kabilang dulo. Ang kanyang ina, na nakasuot ng damit na paulit-ulit ng isinuot sa mga okasyon, na tila naiilang sa gitna ng karangyaan ng resepsyon. Ang kanyang ina, naisip ni Alessandra ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina para makapagtapos siya ng kolehiyo, para maging guro, para maging isang babaeng may sariling danggal. Hindi niya kayang lumuhod sa harap ng larawan ng ibang babae bilang paggalang habang nakatingin ang kanyang ina. "Pasensya na po, Doña Beatriz," matatag na sabi ni Alessandra, itinaas ang kanyang baba. "Hindi ko po kayang gawin yon." Sandaling katahimikan. Ang banda ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga bisita ay tila huminto sa paghinga. "Ano?" Ang boses ni Doña Beatriz ay nanlamig. "Hindi po ito paggalang, Doña Beatriz," paliwanag ni Alessandra. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Ito po ay pagpapahiya. Hindi ko po kailangan lumuhod sa harap ng larawan ng yumaong asawa ng inyong anak para patunayan ang aking pagmamahal kay Gabriel. Ang paggalang ay hindi nasusukat sa ganitong paraan." Nagsalubong ang kilay ni Doña Beatriz. "Ikaw?" Nanghinginig ang boses nito sa galit. "Paano mo nagawang hamunin ang tradisyon ng pamilya Villanueva sa araw ng iyong kasal?" "Hindi ko po hinahamon ang tradisyon," mahinahong sagot ni Alessandra. "Nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi ko po kayang lumuhod sa harap ng larawan ng ibang babae habang nakasuot ng bestida na ito. Ang bestida ng kasal ko kay Gabriel. Hindi ko po kayang gawing kahiya-hiya ang araw na ito." "Kahiya-hiya?" Tumawa ng pilit si Doña Beatriz.
Ngunit ang mga mata nito ay nagningingas. Anak, ikaw ang nagpapahiya sa iyong sarili. Sa sandaling ito, pinapakita mo sa lahat na hindi ka marunong rumespeto sa pamilya na iyong pinasukan. Ma, tama na. Tuluyang nagsalita si Gabriel. Ngunit ang boses nito ay mahina, halos nagmamakaawa. Hindi na kailangan, isara mo ang bibig mo, Gabriel! Sigaw ni Doña Beatriz at ang lahat ng matamis na anyo nito ay nawala. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit mo dinala sa pamilyang ito ang isang babaeng walang respeto sa mga patay? Naramdaman ni Alessandra ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Tumingin siya kay Gabriel, hinahanap ang kanyang mga mata, hinahanap ang lalaking umibig sa kanya. Ang lalaking nagsabi sa kanya na mahal niya siya, na poprotektahan niya siya, na hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking nakayuko, hindi makatingin sa kanya, hindi makasalita para sa kanya. Gabriel, tawag niya. Ang kanyang boses ay pumapalag. Gabriel, please! Ma, muling sinubukan ni Gabriel, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Baka naman, wala kang gagawin, Gabriel! Putol ni Doña Beatriz, ang boses ay malamig at tiyak. Kung hindi niya kayang gawin ang simpleng bagay na ito, ipapakita niya sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa pangalang Villanueva. Naramdaman ni Alessandra ang pagkipot ng kanyang lalamunan. Hindi siya umiyak. Hindi niya hahayaang makita nila ang kanyang luha. Sa halip, tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyen at mahinahong nagsalita. Doña Beatriz, minahal ko po ang inyong anak. Pinakasalan ko po siya dahil naniniwala ako na mahal niya ako. Ngunit hindi ko po ipagpapalit ang aking dignidad sa anumang tradisyon. Kung ang pagiging bahagi ng pamilyang ito ay nangangahulugang kailangan kong yirakan ang aking pagkatao, kung gayon, tumigil ka! Sigaw ni Doña Beatriz, ang mukha ay pula sa galit. Huwag mong tapusin ang pangungusap na yan, dahil kung gawin mo, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kamahal ang pamilyang ito. Natahimik ang lahat. Ang mga bisita ay tila mga estatwa, natatakot gumalaw, natatakot huminga. Ang ilan ay nakatingin sa sahig, ang ilan ay nakatingin sa kanilang mga plato, ngunit walang nagsasalita. At pagkatapos, larinig ni Alessandra ang isang boses mula sa malayo. Ate? Tumingin siya. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel, na nakasuot ng barong na pautang lang sa kanyang ninong, ay natatu sa tabi ng kanilang ina. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ate, tara na? Mahinang sabi ni Miguel. Umuwi na tayo. Naramdaman ni Alessandra ang pagtulo ng isang luha. Isang luha lamang sa kanyang pisingi. Mabilis niya itong pinunasan. Gabriel, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay nababasag. Sasabihin mo ba ang isang bagay? Ipagtatanggol mo ba ako? Tumingin si Gabriel sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw. At sa sandaling yon, alam ni Alessandra na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi ang lalaking inakala niyang kilala niya. Okay, mahinang sabi niya, tumango. Okay. Tiningnan niya ang kanyang binan na nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay nagtatagumpay. Doña Beatriz? Mahinahong sabi ni Alessandra. Hindi ako luluhod. Hindi ngayon, hindi kailanman. Ngunit, sasabihin ko sa inyo ang isang bagay, hahanapin ko ang dahilan kung bakit ginagawa ninyo ito. Hahanapin ko ang katotohanan tungkol sa pamilyang ito. At kapag nahanap ko na ito, makikita ninyo kung sino talaga ang walang respeto. Bago pa man makasagot si Doña Beatriz, tumalikod na si Alessandra. Inalis niya ang kanyang singsing, ang singsing na ibinigay sa kanya ni Gabriel, at inilapag ito sa mesa sa harap ng kanyang bagong asawa. Ito ang singsing mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay pumapalag. Kunin mo. Hindi ko ito isusuot hanggat hindi ko alam kung sino ka talaga. At lumakad siya palayo sa reception, palayo sa mga bisitang nakatingin sa kanya, palayo sa lalaking hindi nakapagsalita para sa kanya. Ngunit bago siya umalis,
Narinig niya ang mahinang bulong ng isang matandang babae na nakaupo sa malapit. Kawawa naman, bulong nito. Ganang din ang ginawa nila kay Isabel. Hindi rin ito nakaligtas. Tumigil si Alessandra. Lumingon siya, ngunit ang matandang babae ay nakatingin na sa ibang direksyon. Tila walang nangyari. Isabel. Ang pangalan ay tumagos sa kanyang isipan. Ang babae na nauna sa kanya. Ang babaeng dumanas ng pang-aabuso. At sa sandaling yon, alam ni Alessandra na hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula. Tumuloy siya sa paglalakad. Isinusuot ang kanyang bestida na parang balute. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Bakit pinipilit ng pamilyang ito ang isang ritwang na tila nagpapahiya sa bagong asawa? At ano ang nangyari kay Isabel? Ang taxi ay huminto sa harap ng isang lumang apartment building sa may Sampaloc. Hindi ito ang bahay na pinang-arap ni Alessandra na uuwian sa gabi ng kanyang kasal. Ngunit sa sandaling yon, ito ang tanging ligtas na kanlungan. Wala siyang dalang, kahit ano, tanging ang bestida niyang puti pa rin, ang handbag na laman ang susi ng bahay na hindi niya alam kung babalikan pa, at ang singsing na maingat ning inilagay sa loob ng maliit na bulsa. Tumulo ang luha niya nang isara niya ang pinto ng kanyang inuupahang kwarto. Ngunit hindi siya umiyak ng matagal. Sa bawat patak ng luha, may bumubuuring galit, isang malamig na determinasyon na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Kinaumagahan, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa abalang kalye ng Maynila. Ang telepono niya ay puno ng mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang una, kailangan nating mag-usap, G. Ang pangalawa, naintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit may paliwanag ako. Ang pangatlo, mas madiin. Alessandra, huwag mong gawing komplikado ang lahat. Umuwi ka na. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Liza, isang nurse sa Chinese General Hospital. Liza, kailangan kong malaman kung paano namatay ang unang asawa ni Gabriel Villanueva. May katahimikan sa kabilang linya. Ate, bakit? Bagong kasal ka pa lang? Pakiusap, Liza. Hindi ako makakatulog na hindi ko alam. Bumuntong hininga si Liza. Sige, may kakilala akong nagtatrabaho sa ospital kung saan siya dinala. Tawagan kita mamaya. Habang naghihintay, nagdesisyon si Alessandra na bumalik sa bahay ng mga Villanueva. Hindi para makipag-ayos, kundi para kunin ang kanyang mga gamit. Pero may mas malalim pa siyang dahilan. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa pamilyang iyon. Pagsapit ng tanghali, pumasok siya sa gate ng Villanueva Mansion. Ang mga katulong ay napatingin sa kanya, halatang nagugulat. Ang isa sa kanila, si Aling Rosa, ang matandang tagapag-alaga na may mabait na mukha, ay mabilis na lumapit. Ma'am Alessandra, nandito kayo. Nag-aalala po kami. Salamat, Aling Rosa. Kukunin ko lang ang ilan sa mga gamit ko. Saan ba ang kwarto ni Gabriel? Nag-atubili si Aling Rosa. Nasa opisina po si Ma'am Beatrice at si Sir Gabriel ay nasa meeting sa labas. Ngunit, may problema ba? Umiling si Aling Rosa. Ngunit may kakaiba sa kanya mga mata. Isang babala na hindi niya kayang sabihin sa salita. Wala po, tuloy lang po kayo. Nasa pangalawang palapag po ang kwarto ninyo. Umakyat si Alessandra sa hagdan, ramdam ang bawat hakbang na tila may sumusunod na anino. Ang bahay na minsan ay tila panaginip, ay ngayon ay parang bitag. Ang kwarto nila ni Gabriel ay malawak, puno ng mga mamahaling muebles at mga painting na hindi niya maintindihan. Ngunit ang atensyon niya ay naagaw ng isang pinto sa dulo ng hallway. Isang pinto na may 3 kandado, tila itinatago ang isang bagay na dapat manatiling lihim. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, nagsimula siya mag-empack ng kanyang mga damit. Ngunit habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa isang bag, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng drawer ng bedside table, may isang folder na nakatago. Hindi ito nababagay sa lugar. Tila inilagay ng nagmamadali. Binuksan niya ito.
Ang unang pahina ay may selyo ng isang psychiatric clinic sa Makati. Nakasulat sa itaas, Psychological Evaluation Report. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman. Ang pangalan ng pasyente, Alessandra Reyes Villanueva. Ang petsa, 1 linggo bago ang kasal. Ang pasyente ay nagpapakita ng mga sintomas ng paranoid personality disorder. May tendensya sa delusional thinking. Inirerekomenda ang agarang psychiatric intervention at patuloy na pagsubaybay, tumigil ang pag-inga niya. Hindi siya kailanman nagpatingin sa kahit sinong psychiatrist. Ni hindi siya pumasok sa anumang klinika sa Makati. Ang dokumentong ito ay gawa-gawa lamang. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang pamilyang ito ay hindi lamang nagpapahiya sa kanya, plano nilang sirain ang kanyang pagkatao. Kung may mangyari man sa kanya, kung magreklamo man siya o mag-alsa, sasabihin nila na siya ay baliw, na ang lahat ng kanyang sasabihin ay produkto lamang ng kanyang sira na pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang telepo at kinuna ng larawan ang bawat pahina ng dokumento. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, sa determinasyon. Nang matapos siya, may narinig siyang yabag sa hallway. Mabilis niyang ibinalik ang folder sa pinagkunan nito, pinindot ang zipper ng kanyang bag, at nagkunwaring inaayos ang kanyang mga damit. Pumasok si Doña Beatriz kasama ang kanyang sekretarya na si Miss Cruz. Ang matandang babae ay nakangiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alessandra, anak, akala ko ba ay aalis ka na? Ang boses niya ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Bumalik ka para humingi ng tawad? Mabuti naman. Hindi sumagot si Alessandra. Itinuon niya ang kanyang tingin sa matandang babae, pinag-aaralang ang bawat galaw nito. Nag-i-impact ka ng iyong mga gamit, patuloy ni Doña Beatriz, napansin ang bag. Saan ka pupunta? Sa iyong maliit na apartment sa Sampaloc? Naaawa ako sa iyo, anak. Ang isang guro na tulad mo ay mahihirap pang mabuhay nang wala ang aming pamilya. Kaya ko naman ang sarili ko, mahinahong sagot ni Alessandra. Oo, alam ko. Tumawa ng bahagya si Doña Beatriz. Ngunit alam mo ba, Alessandra, na may mga taong nag-aalala sa iyong kalagayan? Na may mga dokumentong nagpapatunay na hindi ka lubos na matino? Nanigas si Alessandra. Alam ng matandang babae ang tungkol sa peking ulat. Siyempre alam niya, siyang gumawa nito. Hindi ko alam kung anong ibig ninyong sabihin. Sinabi ni Alessandra, pinipilit ang kanyang boses na manatiling matatag. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Lumapit si Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay pabulong na ngayon. Nakita ko na ang lahat ng uri ng babae, Alessandra. Ang mga nauna sa'yo, ang mga nagtangkang lumaban, lahat sila ay nauwi sa wala. Mas mabuting sumunod ka na lamang at hindi mo mararanasan ang kanilang kapalaran. Tumingin si Alessandra sa mga mata ng matandang babae. Sa sandali ngayon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kalmado ang dumating sa kanya. Ang uri ng kalmado na dumarating kapag alam mong nasa tama ka. Ano ang nangyari kay Isabel? Tanong niya ng diretsyo. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Beatriz. Ang matamis na ngiti ay nawala. Pinalitan ng isang malamig na tingin na tila nagyelong apoy. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Malamig na sabi ng matandang babae. Bakit? Dahil ba sa natuklasan ko ang katotohanan? Ang katotohanan? Natawa si Doña Beatriz, ngunit ang tawa ay walang halong saya. Ang katotohanan, Alessandra, ay hindi mo alam kung ano ang iyong kinakaharap. Kung may utak ka, aalis ka na ngayon at hindi ka nababalik pa. Ngunit kung magpapatuloy ka sa paghahanap ng mga bagay na hindi mo dapat malaman, hindi natapos ang pangunusap ng matandang babae. Ngunit hindi kailangan ni Alessandra ng pagtatapos. Naintindihan niya ang banta. Kukunin ko na ang aking mga gamit, sabi ni Alessandra, isinasara ang kanyang bag. Hindi ko na kailangang abalahin pa kayo. Lumabas siya ng kwarto. Ramdam ang tingin ni Doña Beatriz na sumusunod sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, napansin niya ang isang bagay sa hallway.
Isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Sa larawan, nakikita ang isang batang si Gabriel, kasama ang isang babaeng may mahabang buhok at malungkot na ngiti. Si Isabel. Sa likod ng larawan, may nakasulat na sulat kamay. Sa aking minamahal na Gabriel. Sana ay mahanap mo ang lakas na ipaglaban ang ating pag-ibig. Isabel. Ang sulat ay may petsang 1 buwan bago ang pagkamatay ni Isabel. Mabilis na kinuha ni Alessandra ang larawan at itinago ito sa loob ng kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang kailangan niyang pang-alagaan ng alaala ng babaeng ito. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang isang nakapark na itim na sasakyan sa tapat ng bahay. Nakaupo sa loob si Gabriel, nakatingin sa kanya. Bumaba siya ng sasakyan at nilapitan siya. Alessandra, sandali! Kailangan nating mag-usap! Tumigil siya, ngunit hindi lumingon. Alam kong nagkamali ako. Patuloy ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong dapat ay ipinagtanggol kita. Ngunit, hindi mo naintindihan. Hindi mo alam kung paano ang mabuhay sa pamilyang ito. Hindi ko alam? Lumingon si Alessandra. Ang mga mata ay matalim. Sabihin mo sa akin, Gabriel. Ano ang nangyari kay Isabel? Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. May kakaibang takot ang sumilay sa kanyang mukha. Isang takot na hindi niya kayang itago. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan kong malaman ay kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya namatay? At bakit may peking psychological report na nagsasabing ako ay baliw? Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Ang takot ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay ng pag-unawa. May nahanap ka, mahina niyang sabi. Sa loob ng bahay, natagpuan mo ang folder. Oo, at ngayon alam ko na kung anong klaseng pamilya ang pinakasalan ko. Hindi mo naiintindihan, Alessandra. Ang folder na yon, hindi yun para sa'yo. Yun ay para kanino? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, tumingin siya sa paligid tila may hinahanap bago nagsalita ng pabulong. Kailangan mong umalis ng Maynila. Na yon. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Protektahan? Hindi mo man lang ako ipinagtango sa harap ng iyong ina. Paano mo ako poprotektahan? May mga bagay kang hindi alam, Alessandra. Mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag na yon. Ngunit kung mananatili ka rito, ikaw ay nasa panganib. Hindi lang mula sa aking ina, kundi mula sa iba pa. Anong iba pa? Sino ang nagbabanta sa akin? Umiling si Gabriel. Hindi ko masabi. Hindi pa. Ngunit pakiusap, magtiwala ka sa akin. Umalis ka na at wag nang bumalik. Hindi ako aalis hanggat hindi ko alam ang katotohanan. Matatag na sabi ni Alessandra. Tungkol kay Isabel, tungkol sa pamilyang ito, tungkol sa kung ano ang nangyayari dito. Tumingin si Gabriel sa kanya ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ni Alessandra ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi kasinungalingan, kundi takot. Tunay na takot. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, mahina niyang sabi, may isang lugar na dapat mong tingnan. Sa ikalawang palapag, sa dulo ng hallway, may isang pinto na may 3 kandado. Huwag mong buksan ito. Ngunit kung magagawa mo, hanapin mo ang susi sa ilalim ng lumang paso ng halaman sa hardin. Bago pa man siya makapagsalita, may narinig silang boses mula sa gate. Si Doña Beatriz, nakatayo sa pintuan nakatingin sa kanila ng may matinding hinala. Gabriel, ano ang ginagawa mo riyan? Halika rito, may kailangan tayong pag-usapan. Napatingin si Gabriel sa kanyang ina. Pagkatapos ay bumalik kay Alessandra. Umalis ka na, yon. At tandaan mo, huwag mong hayaang malaman ng sinuman na nakita mo ang folder. Lumingon siya at naglakad papunta sa kanyang ina. Iniwan si Alessandra na nakatayo sa harap ng gate. Hawak ang bag na may lamang ebidensya at isang lumang larawan. Hindi siya umalis agad. Sa halip, tumingin siya sa malaking bahay. Pinag-aaralan ang bawat bintana, bawat pinto. Sa ikalawang palapag, sa dulo ng hallway, nakita niya ang bintana ng silid na may 3 kandado. Ang kurtina ay kumikislap.
Tila may gumagalaw sa loob. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong determinasyon. Bumalik siya sa kanyang apartment, isinara ang pinto, at inilapag ang lahat ng kanyang natuklasan sa mesa. Ang mga larawan ng peking ulat, ang larawan ni Isabel, at ang mga tanong na patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang larawan ni Isabel. Ang babaeng ito na nauna sa kanya, na dumanas ng parehong pang-aabuso. Ang sulat sa likod nito ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng takot. Sana ay mahanap mo ang lakas na ipaglaban ang ating pag-ibig. Hindi ba siya dapat matakot? Hindi ba niya dapat isaalang-alang na umalis na lamang at kalimutan ang lahat? Ngunit sa tuwing iniisip niyang sumuko, naalala niya ang mga salita ni Doña Beatriz. Lahat sila ay nauwi sa wala. At ang mga salita ni Gabriel, may mga bagay kang hindi alam. Tiningnan niya ang kanyang telepono. May bagong mensahe mula kay Liza. Ate, nakuha ko na ang impormasyon. Ang unang asawa ni Gabriel ay namatay dahil sa aksidente sa hagdan. Ngunit may kakaiba. May mga ulat ng pang-aabuso na inireklamo niya sa pulis. Siya 1 buwan bago siya mamatay. Ang reklamo ay ibinasura. 1 buwan bago siya mamatay. Ang parehong panahon ng isulat ni Isabel ang liham na yon. Napatingin si Alessandra sa larawan ni Isabel at sa sandaling yon, nakaramdam siya ng koneksyon. Isang bono na lumalampas sa oras at kamatayan. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang pangalan sa isang dokumento. Siya ay isang tao na nakipaglaban, na nagmahal at na nagdusa. Itinago niya ang lahat ng ebidensya sa isang lumang kahon sa ilalim na kanyang kama. Hindi niya alam kung kailan niya ito kakailanganin, ngunit alam niyang darating ang araw na yon. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama, nakatingin sa kisame, pinag-iisipan ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang peking ulat, ang larawan ni Isabel, ang mga babala ni Gabriel, at ang silid na may 3 kandado. May isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit kailangang magtago ng isang pamilyang mayaman ng napakaraming lihim? At bakit kailangang kontrolin ang mga babae na pumapasok sa kanilang buhay? Ngunit may isang bagay siyang natutunan sa kanyang mga taon bilang guro. Ang mga lihim ay hindi nananatiling nakatago magpakailanman. At ang mga taong nagtatago ng mga lihim ay laging may kahinaan. Tumingin siya sa kanyang telepo, nag-scroll sa mga mensahe ni Gabriel. Hindi siya sumagot sa alinman. Sa halip, nag-type siya ng isang mensahe at ipinadala ito bago pa man niya ito mapag-isipan. Hindi ako aalis, at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Hindi para sa akin, kundi para kay Isabel. Isinara niya ang kanyang telepo at tumingin sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa kanyang maliit na kwarto, nagbibigay ng anino sa mga dingding. Ngunit sa kanyang isipan, ang anino na yon ay hindi siya tinatakot. Sa halip, ito ay nagsisilbing paalala na may mga bagay na dapat malaman, may mga katotohanang dapat ilabas, at may mga babaeng dapat bigyan ng hustisya. Hindi siya natulog ng gabing yon. Sa halip, gumawa siya ng plano. Bukas, babalik siya sa bahay ng mga Villanueva. Ngunit hindi siya papasok sa harap ng gate. Hahanapin niya ang susi na sinabi ni Gabriel. Ang susi sa silid na may 3 kandado. At sa sandaling mabuksan niya ang pintong iyon, walang makakapigil sa kanya na malaman ang katotohanan. Umaga pa lang, gising na si Alessandra. Nakaupo siya sa gilid ng kama ng maliit niyang pinagtataguan. Isang apartment na kaibigan niyang si Liza, habang hawak-hawak ang lumang larawan ni Isabel. May nakasulat sa likod nito. Sulat kamay na halos kupas na, sa aking sarili, huwag kalimutan kung sino ka. Tiningnan niya ang larawan ng matagal. Maganda si Isabel. Malungkot ang mga mata, kahit nakasmiley siya. May dala siyang bigat na hindi mo makikita kung hindi mo titigan ng mabuti. At alam ni Alessandra na sa gabing yon, hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nabubuksan ang silid na yon. Tumunog ang phone niya. Si Liza. Gising ka na ba? Tanong ni Liza, ang boses ay punong-puno ng pag-aalala. Gising na.
sagot ni Alessandra. Kailangan ko ng pabor. Sandaling tumahimik si Liza. Sabi mo na nga ba, ano kailangan mo? Kailangan ko makapasok sa mansyon ng mga Villanueva ngayong gabi. May sinabi si Gabriel. May susi siya sa silid na may 3 kandado. Kailangan ko mahanap yon. Alam mo bang delikado yon? Kapag nahuli ka ng biyenan mo, Liza, nakita ko ang peking psychological report na ginawa nila. Sinasabi nilang sira ang ulo ko para mawalan ako ng laban. Hindi ako pwedeng tumigil. Napabungtong hininga si Liza. Sige, pero hindi ka papasok mag-isa. Sasamahan kita. Hindi. Kapag may nangyaring masama, kailangan may magsabi ng totoo. Ikaw yon. Tumahimik si Liza. Alam niyang tama si Alessandra, kahit ayaw niyang aminin. Anong plano mo? Tanong ni Liza sa wakas. Ala kong may ginaganap na charity gala ang pamilya Villanueva mamayang gabi. Lahat sila nandoon. Ang mansyon, maliban sa mga katulong, ay magiging walang tao. Yang ang pagkakataon ko. Paano ka papasok? May alam akong daan. Nung gabing nandyan ako, napansin ko na may lumang pinto sa likod ng harden. Hindi gaanong pinapansin. Malamang yon ang ginagamit ng mga katulton nun. Tumahimik si Liza, pagkatapos ay nagsalita ng may determinasyon. Sige, pero tawagan mo ako kapag nakapasok ka na. At kapag may naramdaman kang mali, umalis ka agad. Oo, pang-ako. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, nakatayo na si Alessandra sa labas ng mataas na bakod ng mansyon ng mga Villanueva. Nakasuot siya ng itim na damit at may dalang maliit na flashlight. Nakikita niya mula sa malayo ang mga sasakyan, ang mga ilaw ng malaking bahay, at ang mga anino ng mga taong pumapasok sa gala. Narinig niya ang tawanan, ang musika, ang mga boses ng mga panauhing mayayaman. At sa gitna ng lahat ng iyon, alam niyang nandyan si Doña Beatriz. Nakangiti, kumikilos na parang reyna, habang ang totoo, nagtatago ng mga lihim na mas madidilim pa sa gabi. Hinanap niya ang lumang pinto sa likod ng harden. Tulad ng inaasahan niya, nakalock ito. Pero hindi yan hadlang. Kumuha siya ng hairpin sa bulsa niya at maingat na inilapat sa lock. Ilang segundo lang, may narinig siyang click. Bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang harden ay madilim. Puno ng mga halamang matagal nang hindi inaalagaan. Tumingin siya sa paligid. Sinisiguradong walang nakakakita. Tapos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa mansyon. Ang bahay ay tahimik. Ang mga katulton ay abala sa kusina. Naghahanda ng mga pagkain para sa mga panauhin. Narinig niya ang mga boses nila. Ang mga kalansing na mga plato at kubyertos. Alam niyang may kaunting oras lang siya. Umakyat siya sa 2 palapag. Tiningnan niya ang mga pinto. May 2 silid sa dulo ng hallway. At sa isa sa mga yon, nakita niya ito. 3 kandado. Sunod-sunod, mula taas hanggang ibaba. Lumapit siya. Sinubukang buksan. Nakalak lahat. Tiningnan niya ang paligid. Saan kaya itinatago ni Gabriel ang susi? Naalala niya ang sinabi niya na may susi siya. Pero paano niya makukuha yun ngayon? Wala si Gabriel dito. Nasa gala siya, kasama ang pamilya niya. Pero may sinabi si Gabriel sa kanya noon. Sinabi niya, may susi ako, pero hindi ko alam kung handa ka nang malaman ang nasa likod ng pintong yon. Tumingin siya sa mga kandado. May 3 butas, 3 magkakaibang susi. Pero may napansin siyang kakaiba. Ang pangalawang kandado ay may maliit na gasgas, parang madalas itong buksan. Lumuhod siya at tiningnan ng mabuti. May nakatago sa ilalim ng floorboard, isang maliit na piraso ng metal. Hinila niya ito, isang susi. Sinubukan niya ito sa 2 kandado. Click! Bumukas ang pangalawa. Tiningnan niya ang pangatlo, wala siyang susi para doon. Pero may napansin siyang maliit na siwang sa gilid ng pinto, parang may lihim na mekanismo. Pinindot niya ito. May narinig siyang mahinang tunog, parang may gumalaw sa loob, at bumukas ang pinto. Dahan-dahan niyang itinulak.
Ang silid ay madilim, malamig, puno ng alikabok. May mabigat na amoy, parang matagal na hindi binuksan. Binuksan niya ang flashlight at itinapat sa paligid. Ang silid ay puno ng mga kahon, mga lumang damit, sapatos, libro, isang lumang vanity table na may salamin na kupas na. At sa gitna ng lahat ng yon, isang lumang kahoy na mesa. Lumapit siya. Sa mesa ay may nakalatag na diary. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang mga pahina ay dilaw na, ang sulat kamay ay maganda pero puno ng kaba. Ang unang pahina ay may petsa. 5 taon na ang nakalipas. Abril 3, araw ng kasal ko. Akala ko ito na ang simula ng kaligayahan ko. Pero nang pumasok ako sa bahay na ito, naramdaman ko agad na may mali. Tiningnan ako ng biyenan ko na parang isa akong sagabal. Hindi ako anak, isa akong kaaway. Napahinto si Alessandra. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Para may kumakapit sa kanyang dibdib. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Abril 10, kinausap ako ni Doña Beatriz. Sinabi niya si akin na hindi ako karapat-dapat kay Gabriel. Na dapat akong matuwa na pinapasok ako sa pamilya nila. Sinabi niya na kailangan kong patunayan ang sarili ko, na kailangan kong maging perpektong asawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi sapat. Mayo 5, sinubukan kong ipaglaban ang sarili ko. Sinabi ko kay Gabriel na hindi ako komportable sa paraan ng pakikitungo sa akin ng kanyang ina. Pero tiningnan niya lang ako. Sinabi niya, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Ganito talaga dito. Ganito talaga. Parang wala akong karapatang magreklamo. Hunyo 12. Ngayon, pinilit niya akong lumuhod sa harap ng larawan ng kanyang yumaong asawa, ang unang asawa ni Gabriel. 15 beses. Sinabi niyang para ito sa paggalang. Pero alam kong hindi yan paggalang. Yon ay kahihiyan. Yon ay para ipakita sa akin na wala akong halaga. Na ako ay kapalit lang. Na hindi ako kailanman magiging sapat. Naramdaman ni Alessandra ang pag-igit ng kanyang mga mata. Ang parehong mga salita. Ang parehong mga salitang sinabi sa kanya ni Doña Beatriz. Parang nakikita niya ang sarili niya sa mga pahinang yon. Ang parehong takot, ang parehong sakit, ang parehong pag-iisip kung siya ba ang may mali. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hulyo 3. Hindi na ako makatulog. Tuwing gabi naririnig ko ang mga yabag sa hallway. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o totoo. Pero may isang bagay na sigurado ako. Hindi ako ligtas dito. Hindi ako ligtas sa bahay na ito. Agosto 20. Sinubukan kong tumakas pero nahuli ako. Dinala ako ni Doña Beatriz sa kanyang silid at sinabihan ako, kung aalis ka, sisiraan kita. Sasabihin ko sa lahat na sira ka sa ulo, na hindi ka karapat-dapat kay Gabriel, na ikaw ang may kasalanan ng lahat. At alam kong kaya niyang gawin yon. Alam kong gagawin niya. Setyembre 1. Nagpunta ako sa pulis. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang pang-aabuso, ang pananakot, ang lahat. Pero nang makita nila ang pangalan ng pamilya Villanueva, nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Sinabi nila na walang ebidensya, na hindi nila maaaring iimbestigahan ang isang kagalang-galang na pamilya. Umuwi akong luwaan. Walang naniwala sa akin. Oktubre 10. Sinabi sa akin ni Gabriel na buntis daw ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Pero may sinabi siya na ikinatakot ko. Kung may anak tayo, kailangan mong maging mas maingat. Ayokong may mangyari sa atin. Hindi ko alam kung banta ba yan o babala, pero natakot ako. No, Biyembre 5. Nakita ko siya, ang babae. Nakatayo siya sa dulo ng hallway. Nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong nandyan siya. Hindi ako nag-iisa sa bahay na ito. Napahinto si Alessandra. Ang kanya mga kamay ay nanginginig. May ibang tao sa bahay na ito? O may ibang babae? Isang babae na nandito rin? Na dumaranas din ng parehong pagdurusa? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga pahina ay mas mabilis na lumingon. Disyembre 1. Hindi ko na kaya. Tuwing gabi,
Naririnig ko ang mga boses. Sinasabi nila sa akin na wala akong halaga, na hindi ako karapat-dapat, na dapat na akong mamatay. Hindi ko alam kung totoo ba sila o nasa isip ko lang. Pero unti-unti, nagsisimula na ako maniwala sa kanila. Disyembre 15. Nahanap ko ang diary na ito. Sinulat ko ang lahat. Bawat salita, bawat sakit, bawat kahihiyan. Para kung may makahanap nito, malaman nila ang totoo. Na hindi ako nababaliw. Na hindi ako ang may kasalanan. Na ang bahay na ito, ang pamilyang ito, ang sumira sa akin. Enero 7. Hindi ko na kaya magpatuloy. Pero bago ako umalis, may isang bagay akong dapat gawin. May dapat akong iwan para sa susunod na babae. Para sa sinumang mapupunta sa bahay na ito pagkatapos ko. Para malaman niyang hindi siya nag-iisa. Para malaman niyang may pag-asa pa na may makakaligtas. Doon natapos ang mga pahina. Naramdaman ni Alessandra ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo doon. Hawak-hawak ang diary, nakikinig sa katahimikan ng silid. Ang mga salita ni Isabel ay parang mga multo. Bawat pangunusap, bawat sakit, ay buhay pa rin sa mga pahinang iyon. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya ang unang babae na tumayo sa harap ng larawan ng yumaong asawa ni Gabriel. Hindi siya ang unang nakarinig ng mga banta ni Doña Beatriz. Hindi siya ang unang nagsimulang mag-alinlangan sa sariling isip, pero gusto niyang maging huli. Dahan-dahan niyang isinara ang diary at itinago ito sa kanyang bag. Tumingin siya sa paligid ng silid, sa mga kahon, sa mga damit, sa mga gamit na naiwan. May isang bagay siyang napansin sa ilalim ng mesa. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay may lumang recording device. Isang maliit na tape recorder, luma na, halos sira na. Pero may nakalagay na label dito. Para sa susunod na makakahanap nito. Kinuha niya ito. Hindi niya alam kung ano ang laman nito, pero alam niyang mahalaga ito. Itinago niya ito sa kanyang bag, kasama ang diary. Tumingin siya sa orasan. Mabigat na ang gabi. Kailangan na niyang umalis bago may makapansin. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa pinto, sinisiguradong walang naiwan. Nang nasa hallway na siya, narinig niya ang mga boses mula sa ibaba. Ang mga panauhin, ang musika, ang tawanan. Ang gala ay patapos na. Kailangan na niyang umalis. Bumaba siya sa hagdan, dumaan sa likod ng hardin at lumabas sa lumang pinto. Nang malaya na siya sa mansyon, huminto siya at huminga ng malalim. Ang hangin ay malamig, ang langit ay madilim. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Determinasyon. Tiningnan niya ang bag niyang may dalang diary at recording. Ang mga salita ni Isabel ay nasa kanya na. Ang mga lihim ng pamilya Villanueva, ang mga lihim na sinubukan nilang itago, ay nasa kanya na. At hindi siya titigil hanggat hindi nalalabas ang lahat ng ito. Hindi para sa kanyang sarili, para kay Isabel. Para sa lahat ng babaeng sinubukang burahin ng pamilya yon. Binuksan niya ang phone at nag-text kay Liza. Ligtas ako. Marami akong nahanap. Kailangan kitang makita. At sa gabing yon, habang naglalakad siya pauwi sa madilim na kalye, naramdaman niya ang bigat ng diary sa kanyang bag. Ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. Ng mga sakit na hindi nakilala. Ng isang babaeng hindi nabigyan ng hustisya. Pero ngayon, may magsasalita para sa kanya. At handa na si Alessandra. Kinagabihan, habang naghihintay si Alessandra kay Liza sa maliit na coffee shop sa may Quezon Avenue, hindi niya mapigilang hawakan-hawakan ang bag na naglalaman ng diary ni Isabel. Bawat oras na lumilipas, parang lumalaki ang bigat nito. Hindi dahil sa kapal ng papel, kundi dahil sa mga sikretong nakasulat dito. Dumating si Liza na may dalang-dalawang kape. Agad nitong napansin ang mukha ng kaibigan. Anong nangyari? Sabi mo marami kang nahanap? Tiningnan siya ni Alessandra, siya dahan-dahang inilabas ang diary. Isabel, may diary siya, Gabriel's first wife, at Liza,
Hindi siya namatay sa aksidente. Nanlaki ang mata ni Liza. Anong sinasabi mo? May recording pa siyang iniwan. Para sa susunod na makakahanap nito. Kailangan kong mahanap kung paano ito i-play. Baka may iba pa siyang tinago. Hinigpitan ni Liza ang hawak sa kanyang tasa. Sigurado ka bang gusto mong ituloy to? Alessandra, kung totoo ang sinasabi mo, delikado to. Ang pamilyang yan, alam ko. Napatingin si Alessandra sa diary. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Nabasa ko ang lahat, Liza. Ang mga sinapit niya, ang paraan ng pagtrato sa kanya ng pamilyang yan. Hindi siya aksidente. Gusto nila siyang patahimikin. Paano mo nalaman? Kinuha ni Alessandra ang recording device mula sa bag. Lumang modelo ito. Halos nakalimutan na ng panahon. Nahanap ko to sa kanyang silid. May label na para sa susunod na makakahanap nito. Kailangan kong malaman kung ano ang laman. Tiningnan ni Liza ang device. Kailangan natin ng paraan para i-play yan. Baka sa computer shop na may mga lumang card reader? Hindi. Hindi ko pwedeng dalhan to sa labas. Baka may makakita. Napaisip si Alessandra. May kilala ka bang marunong mag-ayos ng mga lumang electronics? Yung mapagkakatiwalaan? Yung kapatid ng landlady ko, si Mang Ruben. Dating technician sa radio station. Pero Alessandra, sigurado ka ba? Wala na akong ibang pagpipilian, Liza. Ito na lang ang laban ko. Kinabukasan, dinala siya ni Liza sa maliit na apartment ni Mang Ruben. Matanda na ang lalaki, may salamin pang pangbasa, pero kumikinang ang mga mata nang makita ang recording device. Itong modelong to, Panasonic, mga 2005 pa yan? Bihira na to ngayon? Ipinihit-pihit niya ito. Sira ang battery. Pero may external power port to. Sandali lang. Habang naghihintay, hindi mapakali si Alessandra. Pinagmasdan niya ang device na parang may sariling buhay. Ano kayang sasabihin ni Isabel? Ano mga sikreto ang dala ng boses na yon? Ayun na. Inabot ni Mang Ruben ang device. Kailangan mo lang ng earphones, pero maingat ka ha, baka luma na ang tape sa loob. Umuwi si Alessandra na parang may humihila sa bawat hakbang. Sa loob ng kanyang apartment, isinara niya ang lahat ng bintana, tiningnan kung sarado ang pinto, saka umupo sa sahig na may hawak na earphones. Tumagal ang mga segundo bago niya naipasok ang earphones. Kinakabahan siyang pinindot ang play. Una, static. Mahina. Parang may humihinga. Tapos, may boses. Babae. Malambing pero may bakas ng pagod. Kung may nakakarinig nito, ako si Isabel Villanueva. At kung nababasa mo ang diary ko, alam mo na ang mga nangyari sa akin dito sa bahay na to. Napahigpit ang hawak ni Alessandra sa device. Pero may mga bagay na hindi ko maisulat. Hindi ko kayang ilagay sa papel. Kasi kung mahanap nila, sigurado akong sisirain nila. Huminto ang boses. May narinig na paghitbi. Gabi-gabi, pinipilit nila akong lumuhod sa harap ng larawan ng ina ni Gabriel. 15 beses. Sinasabi nila na para daw yang sa paggalang. Pero hindi. Hindi yan paggalang. Yon ay para ipaalala sa akin na hindi ako kailanman magiging sapat. Na hindi ako kailanman magiging kabilang dito. Napapikit si Alessandra. Naririnig niya ang sariling sakit sa boses ni Isabel. Ang parehong kahihiyan. Ang parehong pagsubok na burahin ang kanyang pagkatao. Pero hindi yun ang pinakamalala. Bumaba ang boses ni Isabel. Nung nagbuntis ako, nung nalaman nila na babae ang anak namin, si Beatrice mismo ang nag-utos. Sinabi niya kay Gabriel na hindi pwedeng magkaroon ng babaeng tagapagmana ang Villanueva, na kailangan daw ng lalaki, na ako raw ang may kasalanan kung bakit babae. Naramdaman ni Alessandra ang pagtibok ng puso niya. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya sa ere. Ginawa nila akong tanga. Binigyan nila ako ng tsa na may gamot. Sinabi nila na para daw sa kalusugan ng baby. Pero nung nagising ako, nasa ospital na ako at wala na ang anak ko. Huminto ang recording. May mahabang katahimikan.
parang pinipigilan ni Isabel ang sarili na umiyak. Sinabi nila na nagkamali daw ang doktor, na may nangyaring komplikasyon. Pero alam kong hindi yon aksidente. Kasi nung gabing yon, bago ako mawala ng malay, narinig ko si Beatrice na nagsasalita sa telpon. Sinabi niya, siguraduhing hindi na makakapag-anak pa yan. Kailangan natin ng lalaking tagapagmana, hindi babae. Kinilabutan si Alessandra. Hindi siya makagalaw. Parang may yelo sa kanyang mga ugat. Pagkatapos nun, mas lalo nila akong sinakal. Hindi sa literal, pero sa lahat ng paraan. Hindi na ako makalabas ng bahay. Hindi na ako makakausap ng kahit sino. Si Gabriel ayaw nang makipagdalo sa kanyang ina. Takot siya. Takot na mawala ang kanyang mana. Kaya hinayaan niya lang. Narinig ni Alessandra ang pagbabago sa boses ni Isabel. Hindi na ito malungkot. Galit na ito. Kaya kung may nakakarinig nito, kung ikaw ang susunod na babae na papakasalan si Gabriel, tumakbo ka. Tumakbo ka habang may pagkakataon ka pa. Kasi ang pamilyang to, hindi sila natatakot sa Diyos. Natatakot lang silang mawala ang kanilang kapangyarihan. At gagawin nila ang lahat para protektahan yon. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay, sirain ka. Napaluha si Alessandra. Hindi niya napigilan. Ang sakit na naririnig niya sa boses ni Isabel, ang sakit na siya mismo ang nakararanas, parang isang malaking alon na lumulunod sa kanya. Pero may isa pa akong lihim. May isa pa akong tinatago. Hindi ko alam kung makikita mo to, pero kung nahanap mo ang recording na to, ibig sabihin may pag-asa pa. Ibibigay ko ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo, ang mga medical record, ang mga litrato. Nasa safety deposit box ako sa bangko. Account number 0917 Isabel. Ang password ay ang kaarawan ng anak kong hindi nakilala. Huminto si Isabel. Narinig ang malalim na paghinga. Ang anak ko, nung ipinanganak siya, bago nila siya kinuha, nagawa kong hawakan siya. Isang segundo lang, pero sapat na. Pinangalanan ko siyang Maria Isabel. Hindi nila alam yon. Hindi nila alam na may pangalan siya, na may taong nagmamahal sa kanya kahit sandali lang. Naluha si Alessandra. Maria Isabel! Bulong niya. Kaya kung nahanap mo to, huwag mong hayaang masayang ang sakripisyo ko. Huwag mong hayaang mamatay ang katotohanan. Kasi kung mamatay to, kung walang makakaalam, parang hindi na rin ako nabuhay. Parang hindi na rin nabuhay ang anak ko. Tumigil ang recording. Static na naman. Pero may isa pang bahagi. Narinig ni Alessandra ang pag-rewind ng tape. Isa pang bagay. Parang nag-aalangan si Isabel. Si Gabriel, hindi ko alam kung nagbago na siya. Pero nung una mahal ko siya. At akala ko, mahal din niya ako. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung hindi mo kayang ipagtanggol ang taong mahal mo. Kaya kung nasa sitwasyon ka na katulad ko, huwag mong hintayin na matutong lumaban si Gabriel. Kasi baka hindi na yan mangyari. Baka wala ka ng panahon. Natapos ang recording. Umupo si Alessandra sa dilim, hawak pa rin ang device. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaiyak. Parang lahat ng emosyon ay nagyelo sa loob niya. Si Gabriel, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking sinabing mahal niya. Hindi ba niya alam? O ayaw lang niyang malaman? Naalala niya ang sinabi ni Isabel. Takot siya. Takot na mawala ang kanyang mana. Kaya hinayaan niya lang. Parang may nabasag sa loob ni Alessandra. Hindi ang puso niya, ang tiwala niya, ang paniniwala niya na may pag-asa pa para kay Gabriel, na baka sakaling magbago ito, na baka sakaling piliin siya nito. Pero hindi. Ang totoo, pinili na ni Gabriel ang kanyang panig. Nung araw ng kasal, nung pinilit siyang lumuhod ni Beatrice, hindi siya sinsahiwalayan ni Gabriel. Hindi siya ipinagtanggol. Titingnan lang siya nito na parang siya ang may kasalanan. Para kang tanga, Alessandra. Bulong niya sa sarili.
Akala mo may pag-asa pa. Akala mo magbabago siya. Pero hindi. Hindi na siya magbabago. Tiningnan niya ang recording device. Ang boses ni Isabel ay parang multo na nagsasalita sa kanya mula sa nakaraan. Pero hindi ito nakakatakot. Nagbibigay ito ng lakas. Maria Isabel, sabi niya. Hindi kita kilala, pero pangako ko sa'yo at sa nanay mo, hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ninyo. Ilalabas ko ang katotohanan, kahit ano pa ang mangyari. Kinuha niya ang phone at nag-text kay Liza. Narinig ko ang lahat. May ebidensya pa si Isabel sa bangko. Kailangan ko ng tulong mo. Mabilis ang reply ni Liza. Anong plano mo? Napatingin si Alessandra sa bintana. Madilim pa rin sa labas. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang liwanag. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang liwanag ng layunin, ang liwanag ng hustisya. Hindi ko pa alam, type niya. Pero may isa akong sigurado. Titigil na ang takot. Simula ngayon, ako na ang magsasalita para sa ating lahat. At sa gabing yon, habang hawak niya ang recording device na parang sagradong bagay, naramdaman ni Alessandra ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng pag-asa. Hindi na siya ang babaeng umaasang magbabago si Gabriel. Siya na ang babaeng may misyon. At handa na siyang harapin ang kahit ano. Ang araw na yon ay tila humihinga ng kakaiba. Hindi ko alam kung ako ba ang nagbago o ang mundo mismo ang tila nakikipagsabayan sa tibok ng puso kong parang tambol na handang humulagpos sa dibdib. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking maliit na apartment. Hawak ang recording device na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. At totoo naman, ito ang susi. Hindi lamang sa aking kalayaan, kundi sa hustisya na matagal nang inaasam ng isang babaeng hindi ko man nakilala, pero tila naging kapatid na ng aking kaluluwa. Sinilip ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang guro na puno ng pag-aalinlangan. Hindi na ang bagong kasal na umaasang may magbabago. Ang babaeng ito ay may apoy sa mga mata, ang apoy ng mga taong pagod ng matakot. Hinawakan ko ang aking telepono at binuksan ang listahan ng mga contact. Ang pangalan ni Gabriel Villanueva ay nandoon pa rin. Kasama ang litratong kuha nung masaya pa tayo. Nung panahong akala ko'y natagpuan ko na ang taong mamahalin ko habang buhay. Gabriel? Mahinang bulong ko. Kailangan kong makita ka. Na yon, kasama ang buong pamilya. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya sumagot. Ang boses niya ay tila naguguluhan, pero hindi na ako nagpaliwanag. Sinabi ko lang na mahalaga ito at kailangan kong makipag-usap sa lahat. Kay Doña Beatriz, sa mga kapatid niya, sa lahat ng naroon ng araw ng kasal. Anong nangyayari, Alessandra? Tanong niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Malalaman mo, sagot ko. Pumunta ka lang sa mansyon, mamaya 3:00. Bago pa siya makapagsalita pa, binaba ko na ang tawag. Kinabahan ako. Siyempre, kinakabahan ako. Pero sa likod ng kaba na yon, may kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang lakas na nagmumula sa pagkaalam na tama ang iyong ginagawa, na sa wakas, may magsasalita para kay Isabel. Binuksan ko ang maliit na kahon na ibinigay sa akin ni Liza kaninang umaga. Sa loob nito ay ang mga kopya ng diary ni Isabel, mga pahinang maingat naming kinuhanan ng litrato, kasama ang safety deposit box key na nabanggit sa recording. Hindi ko pa ito binuksan, hindi ko pa kaya, pero alam kong darating ang panahon. Sandali lang, Isabel, bulong ko sa hangin. Malapit na ang hustisya mo. 3:00 nang dumating ako sa mansyon ng Villanueva. Ang malaking gate na minsang nagpamukha sa akin ng liit ay tila hindi na nakakatakot. Hindi na ako ang babaeng unang pumasok dito bilang bagong kasal, puno ng pag-asa at pangarap. Ang babaeng ito ay may misyon. Nakita ko ang sasakyan ni Gabriel sa driveway. Nandun na siya, kasama ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, at ang ilang kamag-anak na naroon nung araw ng kasal. Perekto,
Mas maraming saksi, mas mabuti. Pumasok ako sa malaking sala na pamilyar sa akin. Ang lugar kung saan ako pinahiya, kung saan pinilit akong lumuhod sa harap ng larawan ni Isabel. Ang larawang iyon ay nakatayo pa rin sa altar sa sulok. Ang mukha ng babaeng hindi ko nakilala, pero ngayon ay tila kaibigan ko na. Alessandra, bati ni Gabriel nakatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa aking mukha. Anong nangyayari? Bakit mo kami tinawag? Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko muna ang bawat isa sa kanila, ang mga mukhang minsang humusga sa akin, ang mga matang tumingin sa akin ng may paghamak nung tumanggi akong lumuhod. Si Doña Beatriz ay nakaupo sa malaking silyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may halong inis at pagtataka. Ang kanyang mga labi ay nakapout, handang mag-utos, handang magpahiya muli. Anong kailangan mo, Alessandra? Matalim na tanong niya. Kung ito'y tungkol sa pera, hindi ako naparito para sa pera, Doña Beatriz. Putol ko. Ang aking boses ay matatag. Pumarito ako para sa katotohanan. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga tao sa paligid. May bulungan, may pagtataka. Katotohanan? Tumawa si Doña Beatriz ng pilit. Anong katotohanan yan? Na hindi ka marunong rumespeto sa tradisyon ng pamilyang ito? Hindi ako natakot sa kanyang mga salita. Sa halip, numiti ako. Hindi isang ngiti ng tuwa, kundi isang ngiti ng determinasyon. Ang katotohanang tungkol kay Isabel, sagot ko. Ang katotohanang itinago ninyo sa lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay kumislap, hindi ng galit kundi ng takot. Isang sandali lang pero sapat na para makita ko ito. Anong alam mo tungkol kay Isabel? Nanginginig na tanong niya. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang recording device. Iniunat ko ito sa harap ng lahat. Alam ko ang lahat, sabi ko. Alam ko ang tungkol sa pang-aabuso. Alam ko ang tungkol sa sapilit ang pagpapalaglag. At alam ko ang tungkol sa plano ninyong patahimikin siya. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mukha ni Doña Beatriz ay namutla. Ang mga kapatid ni Gabriel ay nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalinlangan. Alessandra, anong sinasabi mo? Si Gabriel ay nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan. Anong ibig mo sabihin? Hayaan mo ipakita ko sa'yo, sagot ko. Pinindot ko ang play button at nagsimula ang boses ni Isabel. Kung narinig mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako buhay. Pero hindi ako namatay ng natural. Ang pamilyang ito, ang pamilyang Villanueva, sila ang pumatay sa akin. Hindi sa pamamagitan ng baril o kutsilyo, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagpatay, araw-araw, oras-oras, sa pamamagitan ng kanilang mga salita, kanilang mga kamay, kanilang mga kontrol sa bawat aspeto ng aking pagkatao. Ang boses ni Isabel ay malenaw, malakas at puno ng sakit. Habang tumutugtog ang recording, nakita ko ang pagbabago sa mga muka ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay namutla, ang ilan ay napalunok. Ang ilan ay tumingin kay Doña Beatriz nang may panibagong mata. At nang malaman nilang buntis ako, sinabi nila na hindi nila hahayaang masira ng anak ko ang pangalan ng pamilya. Dinala nila ako sa isang klinika. Pinilit nila akong ipalaglag ang aking anak. Ang anak ni Gabriel. Ang kanilang apo. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Gabriel. Nang lumingon ako sa kanya, nakita ko ang kanyang mga mga matang puno ng sakit at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang ina. Mom? Mahina niyang bulong. Anong sinasabi nito? Kasinungalingan! Sigaw ni Doña Beatriz, tumatayo mula sa kanyang upuan. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Ang babaeng yon ay sira ang ulo. Palaging nag-i-imagine ng mga bagay na hindi totoo. Patuloy nating pakinggan, mahinahong sabi ko. Hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. At nagpatuloy ang boses ni Isabel. May safety deposit box ako sa bangko. Nandoon ang lahat. Ang mga medical na record,
ang mga litrato ng aking mga pasa, ang mga sulat ng mga doktor na binayaran nila para manahimik. Nandoon din ang mga recording ng mga pag-uusap namin ni Doña Beatriz. Kung may makakita man ito, sana gamitin nila ito para sa hustisya. Para sa akin. Para sa aking anak na hindi ko nakilala. Para sa lahat ng babaeng dumanas ng parehong sakit. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang bagyo na handang sumabog. Si Doña Beatriz ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ay peke, pilit niyang sabi. Ginawa mo yan para siraan ako. Para siraan ang pamilyang ito. Peke? Natawa ako ng mapait. Doña Beatriz, narinig ninyo ang boses ng sarili ninyong manugang. Ang boses ng babaeng inaangkin ninyong minahal ninyo. Ngunit sa halip na protektahan siya, kayo mismo ang sumira sa kanya. Wala akong karapatan? Putol ko, ang aking boses ay tumaas. Wala akong karapatan na ipaglaban ang katotohanan? Wala akong karapatan na ipaglaban ang babaeng hindi man lang nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili? Tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi pa lumalabas. Gabriel, mahinang sabi ko, alam kong mahal mo ang iyong ina. Alam kong mahal mo ang iyong pamilya. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa akin, kundi para kay Isabel. Para sa anak ninyong hindi mo man lang nalaman. Anak? Nanginginig na ulit ni Gabriel. May anak kami? Oo, sagot ko. Isang batang babae. Ang pangalan niya ay Maria Isabel. Ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang mga tuhod ni Gabriel ay tila ng hina. Naupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakasakop sa kanyang muka. Mom, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Mom, totoo ba ito? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Si Doña Beatriz ay hindi sumagot. Sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong nahuli sa kanilang kasinungalingan. Beatriz, isang matandang babae, ang tiyahin ni Gabriel, ay nagsalita. Kailangan mo sagutin ang anak mo. Totoo ba ang mga sinasabi ng recording na iyon? Hindi ko kailangan sumagot sa inyo, sigaw ni Doña Beatriz. Ako ang matriarch ng pamilyang ito. Ako ang nag-utos. Tumigil siya. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ako ang nag-utos, ulit niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Pinatunayan mo, mahinang sabi ko. Sa sarili mong mga salita, pinatunayan mo ang lahat. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagtinginan. May mga bulungan, may mga pagdududa. Ang matandang tiyahin ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Beatriz, niloko mo kami, sabi niya. Niloko mo kaming lahat at pinahiya mo ang pangalan ng pamilyang ito sa parang hindi mo maaaring bawiin. Hindi! Huwag kayong maniwala sa kanya. Pakiusap ni Doña Beatriz. Siya ang kalaban. Siya ang sumisira sa atin. Hindi siya ang sumisira sa atin, sagot ng tiyahin. Ikaw. Ikaw at ang iyong mga kasinungalingan. Isa-isang tumayo ang mga miyembro ng pamilya. Ang ilan ay umiling. Ang ilan ay tumingin kay Doña Beatriz na may pagkadismaya. Ang ilan ay lumapit sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghihinayang. Pasensya na, Alessandra, sabi ng isa sa mga kapatid ni Gabriel. Pasensya na sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Hindi namin alam. Hindi ninyo kasalanan, sagot ko. Ang kasalanan ay nasa mga taong pumili na magtago ng katotohanan. Tumingin ako kay Gabriel. Nakaupo pa rin siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakasakop sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Gabriel? Mahinang tawag ko. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mga pisingi ay basa ng luha. Alessandra? Bulong niya. Pasensya na sa lahat. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Akala ko siya ang may problema. Akala ko siya ang sira. Ngunit
Ngunit ito pala, hindi mo kasalanan na hindi mo alam, sabi ko. Ngunit kasalanan mo kung patuloy mong ipagkakait ang katotohanan. Tumingin siya sa kanyang ina na nakatayo pa rin sa kanyang pwesto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Mom, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit? Bakit mo ginawa ito kay Isabel? Bakit mo sinubukang gawin ito kay Alessandra? Ginawa ko ito para sa pamilya, sigaw ni Doña Beatriz. Para sa pangalan ng Villanueva. Ang mga babaeng yon, hindi sila karapat-dapat sa'yo. Hindi sila karapat-dapat sa pangalan natin. Wala kang karapatang magdesisyon yan, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tumitigas. Wala kang karapatang pumatay ng isang inosenteng bata. Wala kang karapatang sirain ang buhay ng mga babaeng minahal ko. Gabriel, tumigil ka na, Mom. Putol niya, tumatayo. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Tumigil ka na sa pagkontrol. Hindi na ako ang anak na susunod sa lahat ng sasabihin mo. Hindi na ako ang lalaking bulag sa katotohanan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ngunit sa likod ng sakit na yon, may nakita akong pagbabago, isang liwanag, isang pag-asa. Alessandra, sabi niya, hinawakan ng aking mga kamay. Pasensya na. Pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Pasensya na sa lahat ng hindi ko nagawa. Ngunit ipapangako ko sa'yo, hahanapin natin ang hustisya. Para kay Isabel, para sa anak natin, para sa'yo. Gabriel, mahinang sabi ko, ang aking mga mata ay napupuno ng luha. Hindi ko alam kung kaya pakitang pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung kaya pa nating ayusin ang lahat, ngunit alam ko na kailangan nating harapin ang katotohanan, kailangan nating harapin ang mga kahihinatnan. Tumango siya. Kaya natin, sama-sama. Tumingin ako kay Doña Beatriz na nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban na ito, Doña Beatriz, sabi ko. Ngunit sa wakas, nakikita na ng lahat ang totoo. At hindi mo na ito maaring itago. Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Ang takot ng isang taong alam na ang kanilang kapalaran ay selyado na. Lumingon ako kay Gabriel. Kailangan kong pumunta sa bangko. Kailangan kong buksan ang safety deposit box ni Isabel. May mga ebidensya doon na kailangan nating makita. Samahan kita, sabi niya. Tumango ako. Sige. Bago ako umalis, tiningnan ko ang larawan ni Isabel sa altar. Sa unang pagkakataon, numiti ako sa kanya, isang ngiti ng pag-asa. Malapit na, Isabel, bulong ko. Malapit na ang hustisya mo. At nang lumabas ako ng mansyon na yon, dala ko ang liwanag ng bagong simula. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng tinakasan ang boses, para sa lahat ng babaeng pinatahimik, para sa lahat ng babaeng naghihintay ng hustisya. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, alam kong mananalo tayo. Ang sasakyan ay tahimik nang umandar palayo sa mansyon ng mga Villanueva. Nakaupo ako sa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana habang dumadaloy ang mga ilaw ng Maynila sa aking mukha. Hawak ko ang safety deposit box na yon, ang susi ng lahat ng sagot, ang ebidensyang kailangan namin para tuluyang mabuksan ang katotohanan. Hindi ako nagsalita. Hindi rin si Gabriel. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng makina at ang sarili kong paghinga, na para bang bawat segundo ay may bigat na dala. Nang huminto kami sa harap ng bangko, saka lamang ako lumingon sa kanya. Nakatitig siya sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sasakyan, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi pisikal, kundi ang pagod ng isang taong nagsisimula ng makita ang totoo sa likod ng kanyang buong buhay. Gabriel? Tawag ko, mahina. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, wala akong nakitang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam kong hindi madali ang hakbang na ito, patuloy ko. Pero kailangan mong malaman, hindi kita hinihiling na pumanig sa akin. Hinihiling ko lang na harapin mo ang katotohanan. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas.
Sinundan ko siya. Sa loob ng bangko, tahimik ang lahat. Ang seguridad na naghatid sa amin sa vault ay walang imik habang inilalagay ko ang susi sa lock. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang hininga na pinipigil ng maraming taon. Nang bumukas ang kahon, ang unang pumasok sa aking isip ay ang malamig na metal ng mga lumang dokumento. May mga sobre, mga larawan, at isang maliit na notebook na ang pabalat ay kupas na. Dahan-dahan kong kinuha ang notebook at binuksan ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang parehong sulat kamay na narinig ko sa recording ni Isabel. "Gabil?" bulong ko. "Ito ang diary niya." Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pahina. Nang simulang basahin ang unang pahina, naramdaman ko nanginginig ang kanyang panga. Araw ng kasal namin, binasa ko ng mahina. Nakita ko sa mga mata niya ang pagmamahal. Pero sa mga mata ng kanyang ina, may malamig na bagay na hindi ko maipaliwanag. Natatakot ako, pero minahal ko siya ng sobra para umatras. Napahinto ako. Tiningnan ko si Gabriel. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay basa. "Basahin mo," sabi niya. Ang boses ay paos. "Basahin mo lahat." At ginawa ko. Pahina sa pahina, binasa ko ang mga salita ni Isabel. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, ang unti-unting pagkasira ng kanyang pagkatao sa ilalim ng mga kamay ng pamilyang Villanueva. Ang mga pagbubuntis na pinilit na itago. Ang mga pagpapalaglag na ginawa laban sa kanyang kalooban. Ang mga gabing ginugol niya sa pag-iyak sa banyo habang si Doña Beatriz ay nag-uutos sa labas ng pinto. Nang marating ko ang huling pahina, hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha. "Kung may magbabasa man ito," binasa ko, "sana ay malaman nila na hindi ako mahina. Pinili kong manahimik dahil mahal ko si Gabriel. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ang katotohanan na hindi dapat magdusa ang sinuman para sa pagmamahal. Kung may magbabasa man ito, sana ipaglaban nila ang kanilang sarili. At kung sakaling hindi ko nakayanin, sana ay may dumating na babaeng mas matapang kaysa sa akin." Tumigil ako. Hindi ko napigilan ang paghikbi. "Hindi siya mahina, Gabriel," sabi ko. Ang boses ay nanginginig. "Siya ang pinakamatapang na babae na nakilala ko, kahit na hindi ko siya nakilala ng personal." Umupo si Gabriel sa isang upuan sa tabi ng vault. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nang magsalita siya, ang boses ay puno ng sakit na hindi ko pa naririnig sa kanya. "Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit?" sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa malayo. "Hindi ang katotohanan ginawa nila ito sa kanya. Kung hindi ang katotohanan, hindi ko ito nakita. Nasa tabi ko siya at hindi ko nakita ang paghihirap niya." Lumapit ako sa kanya at lumuhod upang harapin siya. "Hindi mo kasalanan, Gabriel. Hindi mo alam. At ngayong alam mo na, mahalaga ang gagawin mo." Tumingin siya sa akin. "Ano ang gagawin natin?" Kinuha ko ang notebook at ang mga dokumento. "Ang gagawin natin ay ang tamang bagay. Iuulat natin ito sa awtoridad. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo, kundi para kay Isabel. Para sa lahat ng babaeng hindi nakapagsalita." Tumango siya. Sa sandaling yon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang determinasyon. Kinabukasan ng umaga, nakatayo kami sa harap ng istasyon ng pulisya. Hawak ko ang isang folder na puno ng mga ebidensya. Ang recording, ang diary, ang mga dokumento mula sa safety deposit box. Sa tabi ko ay si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. "Han ka na ba?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, oo. Pumasok kami. Ang proseso ay mahaba at masalimuot. Kinausap namin ang mga investigador, isinumit ang mga ebidensya, at sinagot ang mga tanong. Nang banggitin ang pangalan ng pamilya Villanueva, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng mga opisyal. Ngunit nang makita nila ang diary ni Isabel at ang recording, nagbago ang kanilang ekspresyon. "Kailangan naming isecure ang mga ito," sabi ng isang investigador. "At kailangan naming kumuha ng pahayag mula sa inyong dalawa." Tumango ako. "Handa kaming makipagtulungan,"
Nang lumabas kami ng istasyon, ang araw ay mataas na. Nakatayo ako sa hagdan. Nararamdaman ang init ng sikat ng araw sa aking balat. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakahinga ako ng maluwag. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel. Umiling ako. Hindi pa, pero nagsimula na. Nilingon niya ako. May kailangan akong gawin. Kailangan kong harapin ang aking ina. Tiningnan ko siya ng matagal. Samahan kita. Hindi siya tumanggi. Pagbalik namin sa mansyon, ang katahimikan ay mabigat. Nakaupo si Doña Beatriz sa sala, ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mga mata ay malamig. Nang makita kami, hindi siya nagulat. Bumalik kayo, sabi niya. Ang boses ay puno ng paghamak. Akala ko ba ay tapos na kayo sa inyong pagtatraidor? Humakbang si Gabriel pasulong. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpatinag sa presensya ng kanyang ina. Hindi ako nagtatraidor, Ina, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ikaw ang nagtaksil sa akin, sa amin. Sa lahat ng mga taon, itinago mo ang katotohanan. Sinira mo si Isabel, at halos siraan mo rin si Alessandra. Tumayo si Doña Beatriz. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Paano mo ako kakausapin ng ganyan? Ako ang iyong ina! Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo, para sa pamilyang ito. Para sa pamilya? Natawa si Gabriel, ngunit walang halahak sa kanyang mga mata. Anong pamilya? Isang pamilyang nagtatago ng mga bangkay? Isang pamilyang pumapatay ng mga inosente? Hindi ang pamilya, Ina. Yon ay isang kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Beatriz. Huwag mo sabihin sa akin kung ano ang pamilya. Wala kang karapatan. Pagkatapos ng lahat na isinakripisyo ko para sa'yo, isinakripisyo mo ba? Putaw ni Gabriel. Ang boses ay tumataas. O kinontrol mo ba? Sinira mo si Isabel. Pilit mong pinapalaglag ang mga anak niya. At ngayon, sinusubukan mong gawin ang pareho kay Alessandra. Hindi na ako papayag, Ina. Tapos na. Natahimik si Doña Beatriz. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanya mga mata. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang ginawa ko na, sagot ni Gabriel. Iniulat ko na ang lahat sa awtoridad. Darating sila para sa iyo. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Umupo si Doña Beatriz, ang kanyang mukha ay maputla, hindi siya umimik. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at awa. Pasensya na, Alessandra. Sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka dapat dumanas ng ganito. Umiling ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Gabriel. Hindi mo ito kasalanan. Pero may kasalanan ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi kita ipinagtanggol. Naniniwala ako sa kanila sa halip na sayo. At dahil doon, halos mawala ka. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan. Nandito pa ako, Gabriel. At mas mahalaga, nandito tayo, para kay Isabel. Yon ang mahalaga. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay basa. Salamat, Alessandra. Hindi ko alam kung paano ko maipapatawad ang sarili ko. Hindi mo kailangang patawarin ang sarili mo ngayon, sabi ko. Kailangan mo lang gawin ang tama. At ginagawa mo na. Nang gabing yon, habang ang mga opisyal ng pulisya ay pumapalibot sa mansyon ng mga Villanueva, tumayo ako sa malayo at pinanood ang pagbagsak ng isang imperyo. Nakita ko si Doña Beatriz na inilabas sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang muka ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Nakita ko ang iba pang miyembro ng pamilya na nagsisilikas. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at paggalito. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Gabriel, hindi bilang isang tagapagmana ng mga Villanueva, kundi bilang isang taong piniling tumayo sa panig ng katotohanan. Nang huminto ang mga sasakyan ng pulisya at ang mansyon ay naging tahimik, nilapitan ako ni Gabriel. Nakatayo kami sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Ang aming mga anino ay naghahabi sa aspalto. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya. Tiningnan ko ang mansyon, ang lugar na naging kulungan ko sa mga nakaraang linggo. Uuwi ako, sabi ko. Ang boses ay kalmado.
sa aking maliit na apartment, sa aking mga libro, sa aking buhay. At ako? Tanong niya. Ang boses ay nag-aalangan. Tumingin ako sa kanya. Ikaw, Gabriel, ay may pagkakataong magsimulang muli. Hindi bilang isang Villanueva, kundi bilang ang taong gusto mong maging. Hindi siya sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ang pag-asa. Lumayo ako, dala ang aking bag at ang memorya ng lahat ng nangyari. Hindi ako lumingon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong hindi na ako kabilang sa mundong iyon. Sa mga sumunod na araw, ang balita ng pagbagsak ng pamilya Villanueva ay kumalat sa buong Maynila. Ang mga pahayagan ay puno ng mga headline tungkol sa mga krimen na nailantad. Ang pang-aabuso, ang sapilitang pagpapalaglag, ang mga taon ng pananahimik. Ang mga tao ay nagalit, nagulat at sa ilang pagkakataon, nagluksa para kay Isabel. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may mga boses na nagsimulang magsalita. Mga babaeng nakaranas ng parehong sakit, mga babaeng natakot na magsalita. At nang makita nila ang isang guro mula sa isang pampublikong paaralan na tumayo laban sa isang makapangyarihang pamilya, nagsimula silang maniwala na posible ang hustisya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa paaralan, may lumapit sa akin na isang batang guro. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nakita kong balita. Nais ko lang sabihin sa inyo na kayo ang dahilan kung bakit ako nagsimulang maniwala na kaya kong lumaban. Tumigil ako, nagulat. Ako? Tumango siya. Mayroon akong karanasan na katulad ng sa inyo. Hindi ko alam kung paano ito aharapin. Pero nang makita ko ang ginawa ninyo, naisip ko na kung kaya ninyo, kaya ko rin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan ko. Walang mga paputok, walang mga parangal. Ngunit sa sandaling yon, naramdaman ko na ang lahat ng pinagdaanan ko ay may kahulugan. Kaya mo, sabi ko, hinawakan ang kanyang balikat, at hindi ka nag-iisa. Nang gabing yon, sa aking maliit na apartment, umupo ako sa aking balkona at tiningnan ang mga ilaw ng lungsod. Sa aking kandungan ay ang diary ni Isabel. Hindi ko ito maalis sa aking isip. Ang kanyang mga salita, ang kanyang sakit, ang kanyang pag-asa. Tapos na, Isabel, bulong ko. Ang aking mga daliri ay humahaplos sa pabalat ng notebook. Nakuha mo na ang hustisya mo. At hindi ka nakalimutan. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag, tila sumasang-ayon. Sa malayo, narinig ko ang tunog ng mga sasakyan, ang ugong ng buhay na patuloy na dumadaloy. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang linggo. Ang kalayaan. Hindi ito ang buhay na inaasahan ko nung una kong nakilala si Gabriel. Hindi ito ang pangarap na pinanghawakan ko nung pumayag akong pakasalan siya. Ngunit ito ang aking buhay. Ang buhay na pinili ko. Ang buhay na ipinaglaban ko. Ang buhay na sa wakas ay akin na. Kinuha ko ang aking bag, inilagay ang diary ni Isabel sa loob, at tumayo. Bukas ay isang bagong araw. Hindi ko alam kung ano ang dala nito. Ngunit alam kong handa akong harapin ito. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang asawa, kundi bilang si Alessandra Reyes, isang babaeng natutong lumaban at sa paglaban, natagpuan ang kanyang sarili. Umaga ng Lunes. 6 pa lamang ng umaga nang magising si Alessandra, ngunit hindi na siya nakaramdam ng bigat sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaan buwan, hindi siya gumising na may kaba sa tiyan, hindi siya gumising na parang may mali sa kanyang mundo. Tumingin siya sa kisame ng kanyang maliit na apartment, sa mga bitak na pintura at kupas na ilaw, at mumiti. Ito ang kanyang kisame, ang kanyang apartment, ang kanyang buhay. Nag-ayos siya ng mabilis, pumili ng damit na komportable ngunit propesyonal, isang asul na blusa at itim na palda.
Hindi na niya kailangang mag-isip kung ano ang sasabihin ng biyenan niya sa kanyang suot. Hindi na niya kailangang mag-isip kung anong oras siya dapat umuwi, o kung anong pagkain ang dapat niyang ihain, o kung paano siya dapat lumakad sa sariling bahay. Malaya na siya. Ang pag-iisip na iyon ay dumaloy sa kanya na parang malamig na tubig sa mainat na araw. Pagdating niya sa paaralan, may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga estudyanteng karaniwang sumasalubong sa kanya ng masiglang, "Ma'am Alessandra!" ay tila mas seryoso, mas tahimik. Ang mga kasamahan niyang guro ay tumitingin sa kanya na may halong paggalang at panghuhusga. Alam niyang kumalat na ang balita. Hindi maiiwasan yon. Ang pag-aresto kay Doña Beatriz Villanueva ay hindi maitatago sa mga balita. Ang pangalan ng pamilya Villanueva ay malaki, at ang pagbagsak nito ay isang iskandalo na hindi mapapalampas ng kahit sino. Lumapit si Gang Santos, ang kanyang matandang kasamahan na mahigit 20 taon ang nagtuturo sa paaralan. Hawak nito ang isang tasa ng kape, at ang mga mata nito ay may laman na hindi mabasa ni Alessandra. "Maayos ka ba?" Tanong nito simple at direkta. Tumango si Alessandra. "Opo, Gang Santos, maayos po ako." Tumango rin ang matandang babae, at sa halip na umalis, ay umupo sa katabing upuan. "Nakita kita sa balita kagabi. Hindi ko alam na ikaw pala ang asawa ng Villanueva na yon." Lumunok si Alessandra. "Opo, hindi ko rin po alam na magiging ganito ang lahat." "Hindi mo kasalanan na naging ganyan sila," sabi ni Gang Santos, at ang boses nito ay matatag. "Ang mga taong ganyan, laging may dahilan para maging ganyan. Hindi ikaw ang dahilan. Ikaw lang ang nagsabi ng hindi sa kanila. At yon, anak, ay isang bagay na hindi nila kayang tanggapin." Hindi alam ni Alessandra kung bakit. Ngunit sa mga salitang yon, may kumawala sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya alam na hawak-hawak pa pala niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at mabilis niyang pinunasan yon. "Pasensya na po," sabi niya, nahihiya. "Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak." "Huwag kang mag-sorry," sabi ni Gang Santos, at inilagay nito ang kamay sa balikat niya. "Umiiyak ka dahil tapos na. At minsan kapag tapos na, dun nang natin nararamdaman kung gaano pala tayo nasaktan." Nang pumasok si Alessandra sa kanyang silid-aralan, nakatayo ang kanyang mga estudyante. Hindi sila nakaupo sa kanilang mga upuan. Nakatayo sila lahat ng 30, nakatingin sa kanya. Sa harap ng pisara, may nakasulat na malalaking letra. "Ma'am Alessandra, hindi ka nag-iisa." Tumigil ang puso niya. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga estudyante, mga batang mula sa mga pamilyang mahihirap, mga batang may sariling mga laban, mga batang natutong lumaban bago pa man sila dapat. Ang babaeng nasa harap, si Maria, isang 14 na taong gulang na laging tahimik, ay humakbang pasulong. "Ma'am, narinig po namin ang nangyari sa inyo," sabi ni Maria, at ang boses nito ay nanginginig ngunit matatag. "Hindi po namin alam ang buong kwento, pero alam po namin na kayo ay mabuting tao. Alam po namin na hindi kayo gagawa ng masama. At gusto po namin malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa." Hindi napigilan ni Alessandra ang mga luha. Tumulo ang mga ito ng tuluyan, at hindi na siya nagtangkang pigilan. Tumayo siya sa harap ng klase, hinawakan ang mesa, at tumingin sa kanyang mga estudyante. "Maraming salamat," sabi niya, at ang boses niya ay paos. "Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo kung gaano ako naantig sa ginawa ninyo." "Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, ma'am," sabi ni Maria. "Itinuro ninyo sa amin na hindi tayo dapat matakot, na kung alam nating tama ang ating panig, dapat nating ipaglaban ito." Pagkatapos ng klase, hinintay siya ng punong guro sa kanyang opisina. Si G. Mercado, isang seryosong tao na bihirang ngumiti, ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa na may hawak na papel. "Maupo ka, Alessandra," sabi nito. Naupo siya at inilagay ni G. Mercado ang papel sa harap niya. Tumingin siya dito, isang liham mula sa Department of Education na may markang commendation.
Nakita ng DepEd ang mga balita tungkol sa iyong ginawa, sabi ni G. Mercado. At sa unang pagkakataon, may bahid ng paghaas sa kanyang boses. Hindi lamang ang iyong pagtuturo ang kinikilala nila, kundi ang iyong katapangan sa paglaban sa pang-aabuso. May isang panukala na gawin kang tagapagsalita sa isang seminar tungkol sa karapatan ng kababaihan, lalo na sa mga guro. Gusto ka nilang maging bahagi ng isang programa na magtuturo sa mga kababaihan na tutalanin ang mga sinyales ng pang-aabuso at lumaban. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra. Ako po? Bakit ako? Dahil ikaw ang nabuhay nito, sagot ni G. Mercado. Dahil hindi ka sumuko. At dahil kailangan ng mga babaeng katulad mo na marinig na posible ang pagtakas. Nang gabing yon, pagkatapos ng klase, hindi umuwi si Alessandra sa kanyang apartment. Sa halip, sumakay siya ng jeep papunta sa sementeryo. Dala niya ang isang maliit na puting bulaklak at ang diary ni Isabel sa kanyang bag. Madilim na ang paligid nang makarating siya sa puntod ni Isabel. Ang lapida ay simple, malinis, may nakaukit na pangalan at mga petsa. Isabel Villanueva, 1988-2021. Minamahal, hindi nakakalimutan. Lumuhod si Alessandra sa harap ng puntod. Inilagay niya ang bulaklak sa harap ng lapida at hinawakan ang malamig na bato. Hindi kita nakilala, bulong niya. Pero sa pagbabasa na yung diary, parang nakilala kita. Naramdaman ko ang sakit mo. Naramdaman ko ang takot mo. Naramdaman ko ang pag-asa mo na sa kabila ng lahat, may magbabago pa rin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at hindi niya ito pinunasan. Ginawa ko ito para sa akin, patuloy niya. Pero ginawa ko rin ito para sa'yo. Hindi na ako makakalimot sa'yo, Isabel. Hindi na makakalimot ang mundo sa iyong kwento. At sa lahat ng babaeng katulad mo, sa lahat ng babaeng natatakot, sa lahat ng babaeng hindi alam kung paano lalabas, gagawin ko ang lahat para marinig nila na may pag-asa. Tumayo siya at sa huling pagkakataon, tumingin sa lapida. Magpahinga ka ng payapa, Isabel. Tapos na ang laban mo. At simula ngayon, ipagpapatuloy ko ito para sa'yo. Linggo ng umaga at ang maliit na kape ang sa may kanto ng kanyang apartment ay puno ng tao. Nakaupo si Alessandra sa isang sulok, may hawak na tasa ng kape at isang notebook. Nakasulat sa notebook ang mga tala para sa kanyang susunod na seminar. Ang seminar na gagawin niya sa harap ng mga guro mula sa iba't ibang paaralan. Alam ko nandito ka? Tumaas ang tingin niya. Nakatayo si Gabriel sa harap niya. Mas matanda siya kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Hindi sa edad, kundi sa pagod. May mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang damit ay kulubot. Parang hindi ito nakatulog ng maayos. Gabriel? Sabi niya, at hindi niya alam kung paano ko sasabihin ang pangalan ng walang sakit. Pwede ba akong umupo? Tanong nito. Tumango siya at umupo si Gabriel sa katapat na upuan. Tumingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking hindi niya nakilala, ang lalaking natatakot, ang lalaking nakakulong sa sariling pamilya. Hindi ako pumunta para hilingin na bumalik ka, sabi ni Gabriel at ang boses nito ay mahina. Alam kong hindi mo na kailangan ang lalaking tulad ko. Alam kong hindi ako naging asawang dapat para sa'yo. Tahimik si Alessandra. Gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat ako, patuloy nito. Hindi lamang sa ginawa mo para sa sarili mo, kundi sa ginawa mo para kay Isabel. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari sa kanya. Hindi ko alam na ganun pala ang ginagawa ng aking ina. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan yon, na ako ay bulag, na ako ay duwag, na ako ay bahagi ng problema. Gabriel, sabi niya, at ang boses niya ay mahina ngunit malinaw. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang mga nangyari. Pero alam kong hindi ka na biktima. Hindi ka na biktima ng iyong ina. Hindi ka na biktima ng iyong nakaraan. At yon, ang pagpili na lumaya, ay isang bagay na hindi ko maaalis sa'yo.
Tumingin si Gabriel sa kanya at may luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na," bulong niya. "Pasensya na sa lahat." "Pasensya na rin," sagot niya. "Pasensya na at hindi tayo naging tayo. Pasensya na at hindi ako naging asawa na inaasahan mong magiging ako. Pasensya na at hindi tayo nagkasundo sa kung ano ang dapat na maging pag-ibig." "Hindi mo kailangang mag-sorry," sabi ni Gabriel. "Ikaw ang hindi dapat mag-sorry." Tumayo siya at sa huling pagkakataon tumingin sa kanya. "Mag-ingat ka, Gabriel. Alagaan mo ang sarili mo. At kapag handa ka ng magmahal muli, siguraduhin mong mahal mo ang sarili mo muna." Umalis siya nang hindi lumingon. At habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya ng isang taong nanalo. Ito ang kapayapaan ng isang taong natapos na ang laban. Muling sumapit ang Lunes. Nakatayo si Alessandra sa harap ng kanyang klase, hawak ang isang puting tsyok at nakatingin sa kanyang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, hindi sila nakatayo. Nakaupo sila, nakikinig, nakatingin sa kanya na may paggalang. "Noong una akong pumasok sa paaralang ito," simula niya. "Akala ko ang pagtuturo ay tungkol sa pagtuturo ng mga aralin, tungkol sa pagtuturo ng kasaysayan, ng matematika, ng wika. Pero natutunan ko na ang pagtuturo ay higit pa ron. Ang pagtuturo ay tungkol sa pagtuturo ng lakas, tungkol sa pagtuturo ng pag-asa, tungkol sa pagtuturo sa mga bata na hindi sila nag-iisa, na hindi nila kailangang matakot, na meron silang karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga estudyante, sina Maria, Juan, Pedro at lahat ng iba pa. "At natutunan ko ito hindi sa isang libro, hindi sa isang seminar, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay nito. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagbagsak at sa pamamagitan ng pagbangon. Kaya sa araw na ito, nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay na mahalaga. Huwag kayong matakot na lumaban. Huwag kayong matakot na sabihin ang inyong katotohanan. Huwag kayong matakot na maging kayo. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng takot, sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asa pa rin. May liwanag pa rin. May bagong umaga." Nang matapos ang kanyang klase, tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Hindi ang mahinang palakpakan ng mga batang sumusunod sa utos, kundi ang malakas, taos-pusong palakpakan ng mga batang naantig. At sa sandaling yon, naramdaman ni Alessandra na ang kanyang puso ay puno. Hindi siya ang babaeng pumasok sa mansyon ng Villanueva. Hindi siya ang babaeng lumuhod sa harap ng larawan ni Isabel. Hindi siya ang babaeng natakot, na nagduda, na halos sumuko. Siya na ngayon si Alessandra Reyes, ang babaeng natutong tumayo, ang babaeng natutong lumaban, ang babaeng natutong mabuhay. Lumabas siya ng paaralan at sinalubong siya ng sikat ng araw. Tumingin siya sa langit, asul, malinaw, walang ulap. At nuumiti siya. Tapos na ang kahapon. Hindi na niya kailangang dalhin pa ang bigat nito. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala, ito ay isang aral, isang pundasyon, isang liwanag na nagtuturo sa kanya kung saan patungo. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang puso ay bukas. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi siya nagmamadali. Hindi siya natatakot. Hindi siya naghihintay ng pahintulot. Si Alessandra Reyes ay naglalakad patungo sa kanyang bagong umaga. Dala ang mga aral ng nakaraan, ang sakit ng kahapon, ang tapang ng kanyang mga laban, at ang pangako ng isang mas magandang bukas. At sa bawat hakbang, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa bawat hakbang, mas lumalapit siya sa liwanag. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mga pagsubok na darating. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi na siya matatakot. Hindi na siya magpapatalo. Hindi na siya magpapahintulot na may magpatakbo ng kanyang buhay.
Dahil siya na ngayon ang may-ari ng kanyang sariling kwento. At ang kwentong iyon, ang kanyang kwento, ay magiging isang kwento ng pag-asa, isang kwento ng lakas, isang kwento ng isang babaeng natutong lumipad. Sa puntod ni Isabel, doon ko naalala ang isang bagay. Hindi lang pala laban ni Alessandra ang kwentong ito. 2 babae ang nakulong sa isang bahay, sa isang pangalan ng pag-ibig, pero magkaiba ang naging wakas. Si Isabel, hindi na nakapagsalita. Si Alessandra, nagawang tumayo kahit nanginginig ang tuhod. Ang laruang singsing na ibinalik niya kay Gabriel, hindi yon tanda ng pagkatalo. Yon ang pinakamalinaw niyang pagkakasabi ng, hindi na ako luluhod pang muli. May mga pagkakataon na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ka pa. May mga pagkakataon na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang mananatili ka sa lugar na pumipiga sa iyong pagkatao. Pinatawad ni Alessandra si Gabriel, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang lumaya mula sa galit na bumibigat sa kanyang dibdib. Pero ang pagpili niya magpatuloy ng mag-isa, yon ang kanyang pinakamalinaw na sagot. Kaya't sa mga babaeng nakikinig, tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa katayuan ni Alessandra, pipiliin ba ninyo ang muling pagkakataon para sa pamilyang minsan ang nagdikta ng inyong halaga? O ang sariling kapayapaan, kahit ibig sabihin nyo to'y mag-isa munang lalakad sa bagong umaga? Kung may natutunan tayo sa kwentong ito, sana'y ito. Ang isang babaeng may malinaw na pagtingin sa kanyang dignidad ay hindi kailanman naliligaw, kahit pa mag-isa siyang maglakad. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section at i-share sa mga kaibigan nating maaaring nangangailangan ng paalala ngayon. Hanggang sa muli mga kapamilya, ingatan ninyo ang inyong mga puso at higit sa lahat, ang inyong pagpapahalaga sa inyong sarili. Ang kwentong ito ay likha lamang, katang-isip at inilahad upang magbigay inspirasyon at magpaalala sa atin ng halaga ng bawat babae.